Hong 30 days na straight rest days tuwing school break. Paano mangyayari kaya yon? Hindi, kasi ang tatandaan ko yung mga teachers na nakakausap ko, ang reklamo talaga nila, hindi siya para nakakount yung mga graduation rights, mga end of year rights. So, dapat bakasyon na nila, andun pa rin sila sa school. Ay, paano nga mangyayari ang 30 straight days ng pahinga? Ang sabi daw ng DepEd, tinake into account na raw nila sa school calendar yung mismo mga end of year rights. Para after that, may 30 tuloy-tuloy, hindi dapat pumapasok ang mga guro daw. Yun ang pangako niya. Kasi National Teachers Month ngayon. So, yun ang nabanggit niya. Ay, tanungin natin si Teacher Benjo Basas, ang National President po ng Teachers Dignity Coalition. Teacher Benjo, anong masasabi po ninyo doon sa pangakong yun ng Vice Presidente ni Secretary Duterte? Hi, Sir Johnson. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga nanonood po sa atin at nakikinig po. Sir, medyo hindi ko nakuha yung inyong premise po ng tanong. Sabi daw ni Secretary Sara Duterte ay bibigyan daw ang mga public school teachers ng 30 straight rest days tuwing school break. Sa tingin ho ninyo, posible ba yun? At ano ba ang aktual na sitwasyon ng mga guro pa sa public schools ngayon? 30 rest days po? Straight down na rest days. Parang isang buwan yun halos, Sir Benjo. Actually po, 2 buwan po dapat ang binibigay po sa amin, as per existing rules po noon Hong 30 days na straight rest days tuwing school break. Paano mangyayari kaya yon? Hindi, kasi ang tatandaan ko yung mga teachers na nakakausap ko, ang reklamo talaga nila, hindi siya para nakakount yung mga graduation rights, mga end of year rights. So, dapat bakasyon na nila, andun pa rin sila sa school. Ay, paano nga mangyayari ang 30 straight days ng pahinga? Ang sabi daw ng DepEd, tinake into account na raw nila sa school calendar yung mismo mga end of year rights. Para after that, may 30 tuloy-tuloy, hindi dapat pumapasok ang mga guro daw. Yun ang pangako niya. Kasi National Teachers Month ngayon. So, yun ang nabanggit niya. Ay, tanungin natin si Teacher Benjo Basas, ang National President po ng Teachers Dignity Coalition. Teacher Benjo, anong masasabi po ninyo doon sa pangakong yun ng Vice Presidente ni Secretary Duterte? Hi, Sir Johnson. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga nanonood po sa atin at nakikinig po. Sir, medyo hindi ko nakuha yung inyong premise po ng tanong. Sabi daw ni Secretary Sara Duterte ay bibigyan daw ang mga public school teachers ng 30 straight rest days tuwing school break. Sa tingin ho ninyo, posible ba yun? At ano ba ang aktual na sitwasyon ng mga guro pa sa public schools ngayon? 30 rest days po? Straight down na rest days. Parang isang buwan yun halos, Sir Benjo. Actually po, 2 buwan po dapat ang binibigay po sa amin, as per existing rules po noon proportional vacation pay at saka traditionally yan po talaga mula dun po sa aming sulat na pinadala po sa ating mahal na kalihim Sara Duterte ay pinakita po namin yan na since panahon pa po at least yung pinakauna namin na sinaid po dyan, panahon pa po ni President Ramos po ay talagang 60 days po yung hindi bababa ng 60 days yung school break po natin during yan yung in between school years po pag nagpapalit yung school year po natin na dati po ay pumapalo po yan sa Abril at Mayo but then because of the pandemic and the adjustments po of school calendar ay nagbago yung date niyan, pero the same po dapat po habulin pa rin yan ng ating Department of Education pero naging sabi namin nag-violate yung DepEd po dito nung nakaraang school year at saka ngayon pong school year, dahil ngayon po ay 45 lamang 45 days lamang yung naging break po namin between school year 2022-2023 hanggang ngayon po itong bagong school year po natin. In reality po ba, kaya po ba talaga yung 2 straight months na wala pong pasok? Di ba nagpe-prepare din po kayo, brigada eskwela, ganyan, or minsan po yung mga graduation, minsan napapalit ng konti, so dapat pahinga nyo na pero nasa school kayo.
Tama po yan, Ma'am Joyce. No? In fact, ayan ay ano lang. Ayan lang ay theoretical po yan. No? Theoretical yan. As per policy, dapat 60 days po yan. No? At meron pa po tayo diyang 10 araw. No? In fact, no? 15 araw nga minsan. No? Yung Christmas break naman. Ito po ay provided no? Under the existing rules po ng Civil Service Commission. No? Pero pinag-uusapan pa lang natin dahil kami naman, tingin naman namin yung panahon ng Pasko, no? yung Christmas break, nabibigay naman ito. Pero ito pong itong school break na tinatawag, previously tinatawag po natin to na summer vacation. No? Dahil hindi, it doesn't fall on summer anymore. In fact, wala naman tayong summer, no? I mean, it doesn't fall on April and May, no? Tinawag na lamang po ito na school break. So, ito yung in-between school years. Tama po kayo, Ma'am Joyce, no? Kasi bago magsara yung klase, no? Ang dami pa namin ginagawa kahit na nagsara na. Dineclare na last day nung pasok, no? Ay marami pa rin kami ginagawa. And then preparation, no? For the next school year po ay ang dami na naman namin ginagawa yan. Lalo na ngayon, ano? Nagkaroon po tayo ngayon, di ba? Halimbawa, July 15, no? Nagsimula, no? Supposedly yung ating bakasyon ngayon, no? Ngayon po, ngayong summer, ngayong school break po na to, July 15. Tapos nag-open tayo ng August 29. No? So that's only 45 days po, no? Yun po yung aming naging problema dyan. Pero between July 15 and August 29, alam na po natin ang nangyari. Meron tayong National Learning Camp, may Brigada Eskwela tayo, may Oplan Balik Eskwela, meron tayong palarong pambansa, no? At kung ano-ano pa po mga activities, no? Mga National Festival of Talents, no? Journalism, no? At yung mga school-based, no? Na mga activities and preparations po, no? Na necessary naman, ano? For the school opening, no? But then again, ano? Kahit pa necessary, ano? May exigency of service, no? We cited, no? This exigency of service in our earlier statement po, no? Na naubos talaga, no? Yung aming supposed bakasyon kasi dapat binibigyan talaga yung teacher po, no? Nung panahon, ano? To recharge, no? Makapag-rest po at makapag-prepare, no? Physically, emotionally, and mentally, no? Bago po itong pasukan po. Opo. May nabanggit din po si Vice President at Education Secretary Duterte. Tataasan daw po yung teaching overload pay ng kayo po, mga guro po. Ano po masasabi ninyo dyan? Well, mabuti po, no, kung tataas po ito, no, kasi as per law, no, the Magna Carta for Public School Teachers po, no, ay the Magna Carta mandates, no, na yung aming overtime pay po ang tawag dyan, no. Ang tawag po dyan overtime pay, pero tinawag ito ng DepEd na teaching overload, no. Ang sabi po dyan ay the same hourly rate. Ibig sabihin kung magkano sweldo namin, ano, oras-oras, no, ay kung meron kaming 1 hour na overtime pay, ganun pa rin ang ibabayad plus additional remuneration of 25%. No, so kung ito ipatutupad lamang, pero Ma'am Joyce, no, hindi ito pinatupad for the longest time, no, and then even the Senate po, nakita ito sa investigation ng Senado, no, na mula nung pinatupad, I would say, mula nung enacted yung Magna Carta nung 1966, hindi po ito pinatupad, itong overtime pay. At kung ngayon, kahit hindi taasan, ipatupad lang po yung tadhana po nung batas dito, masaya na kami. Okay, alright. May nababanggit din po ang DepEd, meron daw po on-approve na raw yung hiring of nasa 3,500 administrative officers and 1,500 project development officers. Ito'y makatutulong na ba? Kasi ang lagi po nababanggit ng mga teachers, diba? Ang dami po ninyo mga admin task. Yes, ma'am. That's a welcome development po. No? In fact, yan naman na isa din, ano, sa mga ipinangako, no, kahit pa nung panahon ng eleksyon, ano, we could understand naman po, no, na gradually ay tinutugunan po ito ng ating Department of Education. At kung may 5,000 tayo ngayon, alam namin kulang pa yan. Alam natin kulang pa yan. Ano po, dahil sobrang laki ng task, no? Tapos alam niyo, Ma'am Joyce, na uwi, no, yung mga administrative officers, no, imbes na makatulong, no, in most cases, no, nakatulong sa mga guro, hindi, parang naging nakatulong siya sa principal, no, hindi doon sa ating mga teacher, no. So yung mga teacher ay burden pa rin, no, ng administrative task. No, mukhang kailangan, no, while we appreciate, no, the hiring of the DepEd, no, of these AOs, no, MPDOs, no, yung mga non-teaching, no, tinatawag po natin na non-teaching personnel. While we appreciate, dapat po i-rationalize po natin ano ba yung pwede nilang gawin, no, to ease the burden of our classroom teachers, no, doon sa mga ancillary
ancillary at clerical tasks po. Opo. Teacher Benjo, last na lang yung ba inyong cash allowance na 5,000 piso ay naibigay na at kumusta? May natira pa ba? Gusto po. Naibigay naman po bago magpasok yan naman po yung mandato ng ating polisiya. Itong cash allowance po ay dapat ibigay bago Opo, magpasok dahil this is intended for materials na necessary for our teaching po. Alright. Teacher Benjo, maraming salamat ulit sa oras po ninyo. Mag-iingat po kayo. Yes, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Thank you. Salamat sa opportunity. Teacher Benjo Basas ng Teachers Dignity Co.